Ano ba yan? Masarap ba to? Kamansi, kamansi, kamansi ang tawag namin dito. Ewan ko lang sa inyo kung anong tawag ninyo sa gulay na to o kung prutas man. Bahala kayo sa buhay nyo, baka kontrahin nyo na naman ako. So dahil nga sa nagpatulong manungkit ng kanilang kamansi yung kapitbahay namin. Matanda na kasi sila, di na nila kayang mga lawit. O syempre binigyan nila kami for the effort. Thank you so much po. So bago tayo magsimula isuot ko muna sa ulo ko itong plastic ng Magic Department Store. Hindi para magmukha akong chef na may pandong sa ulo na mataas, kundi dahil nagkulay po ako ng buhok nung mga araw na yan. Mas effective daw yung pangkulay kapag binabalot mo ng plastic yung ulo mo. Hindi yung nakabukas lang na nahahanginan, kaya ayan. Subukan mo din kung gusto mo, isama mo na yung pagmumukha mo. Charot. Maya ko na banlawan pagkatapos ko magluto nito. Sakto, babad naman na yan siguro. Bawang, sibuyas or bombay sa Bisaya, tsaka luya or luya sa Bisaya. Yung mga kailangan nating aromatics, aromatics. Syempre, bahala ka na kung anong hiwa yung gusto mong gawin sa mga yan. Pwede mong pitpitin lang, pwede rin namang hiwain, or pwedeng durog-durogin mo kung gusto mo. Kung napapansin nyo, nabalatan na yung kamansi na hiwa na rin. Hindi ko na naipakita sa inyo kasi pinangunahan na ako ng tatay ko. Siya na yung nagbalat at naghiwa niya nang hindi ko man lang namalayan. Bali, may nakita pala akong sigarilyas, gabay, or winged bean sa may rep namin. Sasama ko na rin dito sa ating kamansi bago pa man ito ma-decompose. Sobrang dali lang naman ito lutuin kahit nakapikit kabi. Gagataan mo lang naman yung kamansi. Di ko na nga sana ito i-voice over. Yung tunog-tunog lang sana niya. Kaso, baka maboard na naman kayo habang nanonood, kasalanan ko na naman. Pag mainit na yung kasirola, lagyan ng mantika. Mas maganda kapag gamit na mantika yung gagamitin mo dyan. Mas malasa kasi yun kapag ganitong mga may gata-gata yung lulutuin. Kapag uminit na yung kawali, igisa ang sibuyas, bawang at luya. Bahala ka na kahit anong unahin mo. Ako kasi depende yan sa mood ko. Minsan inuuna ko bawang, minsan naman sibuyas, pero ngayon luya yung inuna ko. Pag tinatabad ako, pinagsasabay ko na lang yan tatlo. Ilagay ang diles galing Maribeles. Mas sumasarap din daw yan kasi kapag sinasama sa paggisa. Nabili ko pala yan sa public market. Noong nakaraang siglo, 120 pesos ang 1/4. Ang dami na pala nun, B. 1/8 lang sana binili ko, 60 pesos. Isang kilo niya nasa, i-times mo na lang sa 4 yung 120. Medyo mahina ako sa math, B. Huwag mong sunugin yung dilis para hindi masyadong pumait. Saka na ilaglag ang mga hiniwa-hiwang kamansi. Ano ba yan? Natatapon yung iba? Kamayin ko na nga. Tanong ko lang guys, mayroon kasi ako nakitang isang variety ng kamansi or breadfruit na ginagawa nilang chips. Para bang ginagawang candy, ganun. Hinihiwa nila ng manipis tapos nilalagyan ng asukal. Kamansi din ba yun? Hindi ko alam kung anong tawag eh. Hindi siya masyadong mabuto. More on laman lang. Iba din kasi yung marang, diba? Tsaka pagkak. Bale, magkakamag-anak lang sila. So habang ginigisa ko yung kamansi, tinimplahan ko na. Asin ko pong sing-sing, patis, tsaka pamenteta. Nung nagisa ko na ng maigi yung kamansi, nilagay ko na yung pangalawang piga ng gata salvahe. Hindi pa yan yung kakang gata, ha? Beyang gata pa lang yan. Charot. Tapos, dinagdagan ko lang siya ng konting tubig pa kasi papakuluan ko pa ito ng matagal. Gusto ko kasi sa ginataang kamansi, yung malambot na siya. Yung para bang durog na siya, gano'n na nagdidikit-dikit na. Pati yung balat ng buto malambot, gano'n. Kung pwede nga lang i-pressure cooker ko na lang to Masarap sa ginataan kapag may konting sipa. Kaso wala kaming siling laboyo. Itong siling panigang lang nakita ko sa rep. Hindi masyadong maanghang, buti na lang may nakita akong bunga ng siling demonyo. Na demonyo ka. Dinagdagan ko pala ulit ng Delias ni Priscilla Mireles. Kasi parang wala akong naaninag, B, habang hinahalo ko. Kunti lang yata na ilagay ko kanina. Pinakuluan ko pa rin yan ng pinakuluan sa matagal na panahon. Hanggang sa inilaglag ko na ang sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, siling panigang, at saka siling demonyo or siling basher. Yung mga basher kasi na yan, mga nademonyo yan. Kasi nga, diba, kahit gaano naka-good vibes yung content mo, ibabash ka pa rin nila. Gusto yata nilang nakikita yung puro kasamaan. Di kampun nga sila ng demonyo, diba? Ilagay na pala natin itong kakang gata. Ang hirap naman buksan nito. Ay, ayan. Lais tuloy yung nakuha ko imbis na gunting. Hindi ko pa pala yan hinahalo magmula nung nilagay ko yung mga sigarilyas at sili. Trip ko lang naman. Wala mang kinalaman yun sa pagluluto nito. Tinakpan ko ulit ng hindi hinahalo, tapos pinakuluan ko ulit ng matagal. Tapos binuksan ko, saka ko na hinalo. Pakukuluan ko pa ulit to ng matagal guys, para maluto yung kakang gata. Gusto ko kasi yung parang nagmamantika na siya, ganon. At after 42 years ng ating pagpapakulo sa kamansi, heto na ang kinalabasan. Ay, bawas na? Sinong kumuha dito, B? May nauna na palang kumain. Naligo pa kasi ako habang pinapakuluan siya.
Kung napapansin nyo, parang kumonti siya, diba? Kasi napakuluan niya ng maigi. Kaya nag-compress yung volume, ganon. Ganyan yung gusto ko pag ginataan. Yung parang natutuan niya maong or atutuan niya maong panda dito sa salita namin. Di ko lang alam kung paano i-translate sa Tagalog eh. Bala na ko umintindi. So tara, samahan nyo na akong kumain guys para matakam kayo kasi hindi ko naman kayo mabibigyan nito kahit anong gawin nyo. Huwag nyo napansinin yung buhok ko, bagong banlaw lang yan. Dahil nag-apply ako ng hair color kahit na makati yung ulo ko kapag nagkukulay ako. Ang dami man kasing nakakapansin sa buhok ko kapag ang dami ko ng puti. Lalo na sa vlog ko, bihira nga ako magkulay kasi nga kumakati talaga yung ulo ko guys for 3 days. Sa oras na naglagay ako ng kulay, halos nasubukan ko na rin lahat po ng pangkulay. Siguro nasa 10 brand na yung nasubukan ko pero lahat yun makati talaga after ko ilagay sa buhok ko. Kaya bibihira na lang talaga ako maglagay niyan. So yun na yun. Yung buhok ko tuloy yun na pag-usapan natin kaysa yung lasa nitong kinakain ko. Masarap to syempre, di mo na yan kikwestiyonin. Mas lalo na siguro kapag may mga taba-taba ito ng baboy guys. Tapos maanghang-anghang pang sarap be. Ayan nasimot ko nga yung kanin ko kasi ayoko nang kumuha ng rice kasi nakakalaki ng tiyan. Kaya ayan, inanan ko na lang yung natira kong ulam. Yun lamang po, maraming salamat sa panunood. Muli ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy.